Sabi nga nila, para saan ka bababangon? And of course, para sa akin, bumabangon ako dahil sa aking mga chikiting patron. Hanggang nagising si Inday yon kasi napaka-deep sleep niya kagabi, guys. Hindi gaya kay Kuya Matiti na laging ubo ng ubo. Of course, hindi siya nag-iisa, kundi kaming dalawa, damayan kami sa lahat ng oras. Buti na lang itong si Lily ay napaka-good mood ng kanyang pagising, guys. Kahit naka-sleeping bag pa, ay nakatayo na. O, diba? Anyway, speaking of Matiti, I think hindi ko siya papasukin today kasi grabe na yung kanyang ubo. And of course, dahil sa kanyang ubo, hindi rin ako nakatulog, no? Guys, kahit meron siyang mga dinadamdam, ay napaka-hyper niya pa rin. Lagi pa rin siyang naglalaro, takbo, then after that, ubo-ubo na naman. You're not gonna go to school, Mateo, okay? Mama, You're not gonna go to school, you're sick. Hala ka, oh, you're not going to school. Coca-Cola. Are you coughing? Coffee. You have running nose? Oh, Mama, running nose. Yeah. Do you have runny nose? Oh, Okay, you're not gonna go to school. Tanyo naman, pagising niya pa lang, sinusuot niya na agad yung kanyang backpack. The time na bumababa kami, ay hinahanap niya talaga yung kanyang bag kasi nga mag-i-school na daw siya. Pero kahit pa man sabihin ko na hindi siya pwedeng papasok, ay gustong-gusto niya pa rin pumasok, guys. Kaya kung sa nakikita niyo, humihiga ako ng maraming taon, charis. Kasi nag-iisip talaga ako kung pwede ko ba siyang ipasok or hindi. Yun naman, napaborito talaga ni Matt pumasok sa paaralan dahil meron na siyang mga kaibigan. Kaya heto, napaisip ako na, okay, baka ito na yung last day. Bigyan natin yung kanyang hiling kasi nga hindi pa naman siya masyadong, na weak. Hintay talaga na maging weak. Uy. Hyper pa siya, guys. So kung saan nakikita nyo, o diba, napakatauhay pa ng kanyang mga slack at mga galawan. At doon akong piniper si Lily, nasa car seat na siya, ready to go. And then kami na lang ni Matiti yung dapat magbihis. Mas isa pa sa mga kinakabalakan ko, guys, ay makulimlim yung panahon ngayon. Hindi ako nakahingi ng tulong kahapon kasi nga supposed to be before the day na papasok si Matt ay sasabi na ako kay Pani Anya na hingi ako sa kanyang tulong na siya yung pupunta sa paaralan. Sabi ko man na ako yung mahatid kasi nga 'di ba siya yung nag-pick up kahapon. Anyway, ito na nga, ako na nga yung hahatid kasi wala na akong choice dahil hindi ako nakahingi ng tulong. Hindi ko siya na-inform. Tunduan kasi namin ng aming kapitbahay bago umalis si Mihaw patpuntang Africa. Day before papasok si Matt ay dapat sabihan ko na sila kung ano yung aming desisyon sa kinabuhi. Anyway, nandito na nga kami sa paaralan ni Matt. Okay pa naman siya. Hindi pa naman siya masyadong umuubo ng to the highest level talaga. Sa mga nagtatanong nga dyan sa comment section na bakit daw si Matt ay nakadiaper pa, ilan na ba yung kanyang edad? 2 years old na si Matt, nakadiaper siya every sleeping time kasi guys, kahit ayaw niyang magdiaper, kailangan ko siyang diaperan kasi umiihi pa rin siya. Inom kasi siya ng milk before siya matulog kaya lagi siyang umiihi ng marami. Pagising niya naman, tapos meron pa siyang diaper, tapos gusto niyang umihi, ay tinatanggal niya at pumunta siya sa toilet. Where's Lily Kiss? I love you. Mama, we cute. Katapos nga naming hinatid si Matiti ay dumiretso na rin kami sa bahay kasi wala talaga kaming plano for today's video, guys. Kakabalaka na Akesh kasi baka magkakasakit na talaga kaming lahat dahil si Lily kita ko na yung kanyang ilong ay pumupula na. Malapit na nga ako sa bahay, napansin ko na yung aming mga kapitbahay ay may naglabasan na ng kanilang mga basura. Of course, napaisip na Akesh na kailangan ko rin ilabas yung basura namin. Kasi nga hindi yan sila kumukuha ng basura everyday. Meron yan silang schedule. Tapos kung ano yung kulay yung kunin nila this day. And then sa ibang araw naman, kay ganito yung kulay is like black or kaya green. Heto, dumiretso na rin ako sa aming garage. Ayan, kasi dito namin sinistay yung aming mga basura. Ako kasing pag hindi ko to matapon today ay magtapok-tapok na yung aming mga basura sa loob ng garage. Kasi alam yung schedule kung kailan sila nagpipick up, guys. Tumitingin lang ako sa bintana kung ano yung nilalabas nila, yun lang din yung nilalabas ko na kulay. Kung sakto nga after 1 hour kung nalagay yung mga basura sa labas, ay dumating din yung mga taga-kolekta. Ganda dito, guys, ay binibigyan nila kami ng plastic para sa aming mga basura. For example, 3 yellow at 4 na blue yung nilagay namin. Yun din yung ibibigay nila balik sa amin. Habang nilalagay ko nga ito, si Inday yun sa kanyang crib at pinapanood ko siya ng mga educational videos dahil meron akong kailangan gawin. Pansin ko nga na matagal na akong hindi nakapagluto kaya magluluto na a catch for today. Nga ako nakapag-video kung paano to siya gawin. Cutlet meloni
Pani pala to siya guys, isa sa mga recipe dito sa Poland na aking natutunan. And pagkatapos ko nga nagluto nito ay dumiretso na rin ako dito habang wala pa si Matt. Papick upin na yun ni Pani Anya mamaya. Kasi nga diba ako yung naghatid sa kanya. So naghingi ako ng tulong kay Pani na siya na yung magpipick up. Here I am, grabbing the opportunity na hindi pa nakarating si Cordapio. Goal ko talaga for today ay papunuin ko yung storage namin ng woods na binili ni Tata bago siya pumunta ng Africa. Mabilis lang kasi nitong maubos kasi lagi akong nagsusunog guys. Anyway, wala akong choice kasi kailangan naming magtipid sa electricity. Hindi kami laging gumagamit ng heater. Meron naman kaming heater, yung mini heater lang guys, yung nilalagay lang namin sa aming room. Saka mas bit ko rin magsunog-sunog dito sa fireplace kasi nga 'di ba maganda like while nagkakape ka, tumitingin ka sa apoy. Mas gusto ko pa yung init talaga ng galing sa apoy kaysa galing sa electricity. Hindi na nga lang din ako agad, hindi ko na nilinisan kasi nga tapulan akech for today's video, next time na lang. Malapit na nga yung mag-alas 3 guys ay naghintay na ako kay Matt sa bintana. Yung napagsundoan namin ni Pani na mga 3 PM ay pwede niya nang kunin si Matt. Tapos last time ay kada 3 PM talaga niya hinatid si Matt sa bahay. Every 3 PM nandito talaga ako sa bintana naghihintay kay Matite, pero ngayon kay 3:20 na guys hindi pa dumating. Tapos nakita ko na wala naman siyang sasakyan ni Pani, baka nandoon na talaga siya sa paaralan ni Matt. Tapos marami na akong naiisip, baka hindi niya nakalimutan niya, ganun. Pa yung nangyari, bakit hanggang ngayon wala pa si Matt? At alam nyo guys, kahit mga ilang minuto pa yung nakalipas ay parang feeling ko 1 hour na 2 hours na. Talaga tayo pag nanay na no, kasi marami na tayong nakakabalakan sa ating mga junakis. Habang naghihintay ako after 3 hours, charis, nagpa-massage muna ako dito pero nag-aalala na talaga akit. Tapit na ngang mag 4 PM, finally dumating na talaga sila guys. Of course, kanina pa ako naghihintay kaya ang saya-saya ko. Ayun, na one day lang naman, I mean hours lang naman kami hindi nagkita, pero parang isang taon na. Dzień dobry. Very sad that if he is ill, he shouldn't go to school. Okay. Okay, I will check on him Because it's nose and cough. Maybe next week now. Thank you, No, Pani. thank you. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. No school next week, Matt. Understand? So, you're not gonna go to school anymore. Go to school. No. Today is the last day. You need to be. I love you. Okay? You want to eat? Fine? Can I have your... You miss Tata? Yun, cool Tata. Ang pinapalamig ko nga yung pagkain ni Matt ay pinapakain ko muna tong si Lily. Guys, speaking of Lily, hindi pa talaga siya nakapupo for 1 week na. Minsan ko lang naman siyang pinapakain ng mga ganito kasi more on dudo man siya guys. Nababalaka pa rin ako bakit hindi pa siya nakapupo. O rin kasi niyang uminom ng tubig. Kasi gusto niya lang yung gatas. Kuya Matt naman ay nagsimula ng uminit. Guys, parang na siyang lalagnatin. So, ang kanyang ubo ay nagkagrabe na. Hindi na gaya last time. Hindi pa naman siya nag-change kung paano siya kumain. Paspas pa rin siyang kumain, guys. Ayan nga, pinakain ko na siya ng salmon at saka cutlet meloni. Tapos pagkatapos niyang kumain, ay pinainom ko na rin siya ng gamot para sa cough niya at saka sa lagnat. Diba, habang maaga pa, kailangang maagapan. Guys, yung gamit namin na gamot ay yung last pa na resita ng doktor sa kanya. Hopefully naman, tatalab pa rin tong mga gamot na pinapainom ko sa kanya. Kasi kung hindi, unsaon na lang, kami lang dito. Kasi hindi pa the same yung oras ng Madagascar at saka dito sa Poland. Ano na, kung kailangan ko ng tulong no si tatay, hindi talaga agad makaka-reply kasi baka nasa live siya na lugar, like nag-trip doon sa mga island.